Shalom. Our Catholic Daily Gospel reading is taken from the Gospel according to St. Matthew chapter 16, verses 24 to 28. Glory to you, Lord. And then Jesus said to his disciples, "Whoever wishes to come after me must deny himself, take up his cross, and follow me. For whoever wishes to save his life will lose it, but whoever loses his life for my sake will find it. What profit would be there for one to gain the whole world and forfeit his life? Or what can one give in exchange for his life? For the Son of Man will come with his angels in the Father's glory, and then he will repay everyone according to his conduct. Amen, I say to you, there are some standing here who will not taste death until they see the Son of Man coming in his kingdom." The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Okay. So, shalom mga kapatid. Karugtong ito kahapon ng Ebanghelyo, kung saan doon sa kahapon ay sa huling part, doon sa verse 16:21 to 23 ay sinabi ng Panginoon or binanggit ng Panginoon ng kanyang pagpunta sa Jerusalem para magpapakasakit. And then, si San Pedro ay pinagsabihan siya, sabi ni San Pedro sa Matthew 16 verse 22, "Then Peter took him aside and began to rebuke him. 'God forbid, Lord, no such thing shall ever happen to you.' Then sa verse 23, he turned and said to Peter, 'Get behind me, Satan. You are an obstacle to me. You are thinking not as God does, but as human beings do.'" So, hindi naintindihan ni San Pedro yung kanyang sinasabi na kasi pupunta na sila sa Jerusalem. Maybe they are thinking na, yun nga palagi kong sinasabi na, they are thinking na sa pagpunta ng Panginoong Kristo sa Jerusalem is magpe-perform siya ng miracle katulad nung ginawa niya ni Moses sa harapan ni Parao. Di ba? Alala niyo yung ginawa ni Moses sa harapan ni Parao for Pharaoh na ma-convince para palayain yung bayang Israel pabalik sa Kanaan. So maybe the disciples or si Saint Peter ay ganun yung mentality nila na ang Panginoong Jesucristo ay pupunta sa Jerusalem para magpapakita ng mga himala at kababalaghan para ma-convince siya ang imperyo ng Roma na ipalayain ang bayang Israel sa kanilang pananakop, di ba? Pero ang sabi nga ng Panginoong Jesucristo ay pupunta siya doon sa Jerusalem not to defeat the Roman Empire by showing them miracles or by force, but rather is pupunta ang Panginoon doon para magpapakasakit, mamatay, at ipapako sa krus. So iba yung mindset ng mga lagad. Kaya itong verse 24 to 28 idinugtong ng Panginoon. Sabi niya na kung sino man ang nais sumunod sa Kanya ay kailangang pasanin kailangan na itanggi niya yung sarili niya or po yung para sa sarili niya at take up his cross and follow him. Ibig sabihin, sa pagsunod natin sa Panginoong Jesucristo, it is not anymore yung kung ano yung gusto natin, mga kapatid. It is not anymore. So we need to deny yung mga bagay na yun na para sa atin, na gustong-gusto natin sa pagsunod natin sa Panginoong Jesucristo.
Hindi pwede na sa pagsunod natin sa Panginoong Kristo kung sinasabi natin, ang title pala dito is Condition of Discipleship. Hindi pwede na sa pagsunod natin sa Panginoong Kristo, tayo yung magsaset ng standard. Lord, ikaw mag-adjust sa akin ha. Ito yung dapat na gawin mo para sa akin. Ikaw yung sumunod sa gusto ko, Lord ha. Di ba? Pero sabi ng Panginoon dito, whoever wishes to come after me must deny himself, take up his cross, and follow me. Deny himself, ibig sabihin, itanggi mo yung nauukol para sa iyo. And then, sumunod sa Panginoon, take up your cross. Of course, pag sinabing take up your cross, it's more on suffering. Diba? It's more on difficulty. It's more on struggle. Hindi madali. Kaya nga, diba, meron din sinasabi dito sa Matthew chapter 7, verse 13, sabi niya, enter the narrow road. Sabi nito, basahin natin sa ito yung mga kaugnayan na mga verses na dito, take up our cross, tapos meron din sinabi ang Panginoon na related na, ibig sabihin, hindi madali ang pagsunod sa Panginoong Kristo. Kasi, hindi na yung kalooban natin ang masusunod, kundi ang Kanya. Di ba? Hindi yung, Lord, ikaw mag-adjust sa akin. Ganito na ako, Lord, eh. Ito yung standard ko, Lord. Ito yung gusto ko, Lord. Di ba? So, ibig sabihin, if ganun yung ikaisipan natin, we are not denying ourselves. Sabi dito sa Matthew 7, verse 13, kaya nga sabi nito, enter through the narrow gate, for the gate is wide, and the road broad that leads to destruction, and those who enter to it are many. Verse 14, how narrow is the gate and constricted the road that leads to life, and those who find it are few. Diba? So, narrow road. Tapos dito sa gospel na yun is to come after before the Lord is we have to carry our cross and follow Him. Who wishes to follow after me must deny himself. Biri mo kung minsan, di ba, halimbawa, sa pagpapatawad mga kapatid, ang hirap magpatawad, di ba? Nangingibabaw yung ego natin, nangingibabaw yung sakit na nangyari sa atin. Kaya ang hirap magpatawad, pero sabi ng Panginoon, magpatawad ka. So kung hindi ka nagpapatawad, you are not denying yourself. Pinapangimbabaw mo pa rin yung ego mo. Ay, hindi pwede, Lord, nasaktan ako. Grabe yung ginawa nito sa akin. Diba? So we are not denying ourselves. Tayo pa rin yung nangunguna sa ating mga sarili. So, sabi ng Panginoon dito sa Matthew 16, sabi niya, if you want to follow me, take off your cross and follow me. Ulitin natin, verse 24, Then Jesus told his disciples, whoever wishes to come after me must deny himself. Itanggi natin yung para sa ating sarili, then take off his cross and follow me. Kunin natin yung ating cross at sumunod sa Panginoon. Ibig sabihin, hindi madali. Kaya nga doon sa Matthew 7:13, enter through the narrow gate. Diba? So, and then kasunod dito, sabi niya, for whoever wishes to save his life will lose it. Yung wishes to save your life in your own way will lose it. Yung di ba? Yung gusto mo iligtas yung sarili mo sa sarili mong kaparaanan ay mawalan ka nito. But whoever loses his life for my sake will find it. Di ba? So you are trying to save yourself in your own way, will lose it. You will lose your life. But whoever loses his life for my sake will find it.
Kaya nga yung sinabi ni San Pablo, kaugnay dito yung sinabi ni San Pablo sa Philippians chapter 1 verse 21, "For to me, to live is Christ, and to die is gain." Ayun, ibig sabihin na talagang pinangingibabaw ni San Pablo yung ang para patungkol sa Panginoon kaysa yung para sa kanyang sarili. Kasi kung pinangibabaw niya yung kanyang sarili, bakit pa siya nag-convert, tinanggap ang Panginoon, at nagdaranas ng pagpapakasakit alang-alang sa Panginoon? Kaya nga na-conclude ni San Pablo dun sa Philippians chapter 1 verse 21, "For to me, to live is Christ, and to die is gain." Sa akin, habang nabubuhay ako ay mabubuhay ako kay Kristo. At kung mamatay, ay mamatay ako kay Kristo. And to die is gain. Ang kamatayan ay kapakinabangan. Kaya nga, kung babasahin pa natin yung kasunod sa Philippians, sabi niya, parang ano siya sa dalawang kaisipan na manatili sa kanyang mga kasamang mga mananampalataya is kapanginabangan ng mga tao. Or yung pumanaw na sa daigdig nito upang makasama niya ang Panginoon sa Kristo. So, Matthew 16 verse 26 sa ibang translation, "What does it profit a man if he gains the whole world, but if he loses his life?" Di ba? May related ito Sa Luke chapter 12, di ba? Anong sabi dito sa Luke chapter 12? Hanapin natin. Dito sa parable of the rich fool, sabi niya, "Then he told them a parable. There was a rich man whose land produced a bountiful harvest. He asked himself," yun, pinakausap niya na lang yung sarili niya, "What shall I do?" Wala na siguro siyang tiwala sa ibang tao. "What shall I do? For I do not have space to store my harvest." And he said, "This is what I shall do." Yun. Sarili niya, kinakausap niya, siya rin sumasagot sa sarili niya. "I shall tear down my barns and build larger ones. There I shall store all my grain and other goods. I shall say to myself, now as for you, you have so many good things stored up for many years. Rest, eat, drink, be merry." Parang nakikita natin sa mga t-shirt to Repeat, sabing gano'n, di ba? Drink, eat, be merry, repeat. Yan makikita natin sa mga t-shirt. "But God said to him, you fool, this night your life will be demanded of you, and the things you have prepared, to whom will they belong?" So you see, what does it profit? Matthew 16 verse 26, "Ano nga ang mapapala ng tao makamtan man niya ang buong sanlibutan, ngunit ang katumbas ng naman ito ay ang kanyang buhay." Di ba? Ikaw na yung pinakamayaman. Pero kung mawala naman sa iyo yung buhay mo, yung kaligtasan mo, wala ka namang kaligtasan. Ang sabi nga dito sa Luke chapter 12, sabi niya, "But God said to him, you fool, this night," di ba? "Kukunin ang buhay mo, at ang mga bagay na iyong inihanda ay kanino mapupunta?" Di ba? Sa mga anak mo, baka mag-away-away pa yan. Di ba? Kung ilan sila, pag-away-awayan pa nila yan. Pag nakaburol ka na, pati yung mga anak na magpapasugal, pati yung tong at mga abuloy ay pag-aawayan pa yan. Ay goodness. You see, mga kapatid? So, what does it profit a man? Anong mapapala ng tao makamtan man niya ang buong sanlibutan, ngunit mawawala naman ang kanyang buhay? Ano ang kanyang maibabayad para maibalik ito? Or what can one give in exchange for his life? You see? So, then, ang kinarugtong dito, "For the Son of Man will come with his angels in his Father's glory, and then he will repay everyone according to his conduct." So, dalawa lang naman yan. It's either magpakasasa tayo, we will not take up our cross, but rather ipiliin natin yung
magpakasaya tayo, magpakayaman tayo na hiwalay sa Diyos. We will not obey the Lord, will not take off our cross and obey and follow Him. Then magpakasasa tayo sa kayamanan dito sa daigdig na sinabi na rito ng Panginoon, what does it profit a man if he gain the whole world but if he loses his own soul? Ano ang maibabayad niya para maibalik ang kanyang kaluluwa? Diba? So wala. Kaya ang sinasabi doon sa Psalm 49, mga kapatid, so kahit gaano kakayaman, sabi dito sa Psalm 49, so rito basahin niyo sa Bible niyo, buksan niyo ang Bible niyo. Okay. Those who trust in their wealth and boast of their abundant riches, one cannot redeem oneself. Hindi niya matutubos yung kanyang sarili. Pay to God a ransom, to hide a price, to redeem a life. One would never have enough to stay alive forever and never see defeat. You see? So, hindi makasasapat yung kayamanan mo. At ang Panginoong Kristo lang ang maaring makatutubos sa atin ang kanyang dugo na inihalay. At hindi kung ano yung kayamanan na meron tayo, mga kapatid. Ayan. Sabi dito, for the Son of Man will come with His angels. So you see? Babalik ang anak ng tao. Usually, hindi ibig sabihin pag sinabing anak ng tao, ito yung messianic title ng isa sa mga messianic title ng Panginoong Kristo. It does not mean because he became the child of the Blessed Virgin Mary and Saint Joseph. Hindi yun, dahil ito yung messianic title ni Jesus. Sa kanyang pagkakatawang tao, pinili niya na maging magulang si Maria, si Mama Mary at saka si Saint Joseph. Hindi dahilan sa ang title dito is a messianic title, hindi ito kung tao siya. Yes, of course, naniniwala tayo na tao siya kasi nagkatawang tao. Ang linaw naman nun, mga kapatid. Sa John chapter 1 verse 1 to 3, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. And then, He was with God in the beginning, and without Him nothing is created. And then in verse 14, and the Word was made flesh and dwelt among us. Diba? Ang linaw nun, mga kapatid. So, kaya siya tao sapagkat nagkatawang tao siya. And then dun sa Philippians chapter 2 verse 5 to 8, diba? It's very clear na bagamat siya ay Diyos, hindi siya nagpilit na manatiling kapantay ng Diyos, bagkus sinubad niya ang katangian ng pagka-Diyos at namuhay na katulad ng isang alipin. Oo, hanggang kamatayan sa krus. And then sa Hebrews chapter 1 verse 3, na very related din dun sa John chapter 1 verse 1 to 3 and then verse 14. Ang sinasabi doon, sabi rito, Hebrews 1:3, open your Bible in Hebrews chapter 1 verse 3. Sabi, ang anak ang maningning na sinag ng Diyos. Take note. Sapagkat kung ano ang Diyos ay gayon din ang anak. Siya ang nag-iingat sa sansinukob sa pamagitan ng kanyang makapangyarihang salita. Pagkatapos niyang linisin tayo sa ating mga kasalanan, siya ay lumuklok sa kanan ng Diyos ang mga makapangyarihan sa lahat. And then sa Colossians chapter 2 verse 9, mga kapatid, these are all related and connected na inirelate natin doon sa sinasabi doon sa Matthew chapter 16. Sabi dito sa Colossians chapter 2 verse 9, sapagkat ang buong kalikasan ng Diyos ay na kay Kristo nang siya'y maging tao. Yan, mga kapatid. So very clear. Kaya nga dito, take note for the Son of Man will come with His angels. Ay abay,
Tayo, we have assigned guardian angels. We have assigned guardian angels. Pero dito, ang Panginoon sa Kristo, sabi niya, He will come, for the Son of Man will come with His angels in His Father's glory. And then He will repay everyone according to his conduct. Babalik ang Panginoong Kristo with His angels. Okay, kung tao lang ang Panginoong Kristo, may mga anghel siya. Wow, galing. Hindi tayo may mga anghel din. May mga anghel tayo, guardian angels natin. Guardian angel. One angel is enough. Pero ang Panginoon Kristo, sabi niya, babalik siya kasamang kanyang mga anghel. At tayo'y i-repay according to His conduct. Yan, according to His conduct. Babalik ang Panginoon according at i-repay tayo according to His conduct. Ang linaw naman yan doon sa 2 Corinthians chapter 5 verse 10, mga kapatid. Anong sabi dito sa 2 Corinthians chapter 5 verse 10? Open your Bible in 2 Corinthians chapter 5 verse 10. Sabi niya dito, for we must all appear before the judgment seat of Christ, so that each one may receive recompense according to what he did in the body, whether good or evil. So haharap tayo sa hukuman ng Panginoon at tatanggap tayo ng ganti ayon sa ating mga ginawa. Di ba may nabasa ba kayo na during the judgment day may sinasabi na, sumampalataya ka sa akin, okay, pasok. Okay lang ba yun? Meron bang ganun? Kung meron, baka hindi ko nakita o na-skip ko. Pakita nyo sa akin. Di ba? Sa Matthew 25:31 to 46, very clear, di ba? Makikita natin dun, basahin nyo po. Pagnilayan natin. Importante ito, mga kapatid. Matthew 25:31 to 46, di ba? Very famous sa atin yung line, whatever you do to the least of my brethren, you do it unto me. Di ba nagtanong, saan Lord? Saan? Saan namin kayo? Baka saan? Saan namin kayo nakita nagutom? Saan namin kayo nakitang nauhaw? Saan namin kayo nakitang walang damit? Anak mo na bilanggo, may sakit, adinalaw? Ano sabi ng Panginoon? Whatever you do to the least of my brethren, you do it unto me. Basahin niyo po doon sa Matthew 25:31 to 46. So, hindi dapat tayo tamad na Kristiyano. Lord, sumampalataya na ako. No. Basahin niyo ulit doon sa Matthew 7:21. Anong sinasabi doon? Sinasabi sa Matthew 7:21, napakalinaw. Not everyone who says to me, Lord, Lord, Panginoon, Panginoon, will enter the kingdom of heaven, but only the one who does the will of my Father in heaven. So you see, many will say to me on that day, Lord, Lord, did we not prophesy in your name? Did we not drive out demons in your name? Did we not do mighty deeds in your name? Then I will declare to them solemnly, I never knew you. Depart from me, you evildoers. So these people have a strong faith. Bakit? Kasi nakapagpapalaya silang demonyo, nakapagpapagaling sila na may mga karamdaman. Ang tindi ng mga pananampalataya nito. Pero sabi ng Panginoon, depart from me, you evildoers. I never knew you. Dinisown sila ng Panginoon. This passage is related also in Matthew 25:31 to 46. Diba? With these angels, he will come with these angels. Actually, doon din sinabi din sa Matthew 25. Basahin natin yung part. Matthew 25:31 to 46. Sabi rito Okay. Sabi rito.
The judgment of the nation yung title. When the Son of Man, yan, Son of Man pa rin yung title. Sabi ko nga sa inyo, messianic title ito ng Panginoon sa Kristo. It does not mean it is because He is human, but of course, He became human. Ibig sabihin, pag sinabing He became man or naging tao, ang ibig sabihin nun, He has other nature prior to it. Yun ang sinabi natin kanina, Philippians chapter 2, verse 5 to 8, John 1, 1 to 3, and then verse 14, then Hebrews chapter 1, verse 3. Then, when the Son of Man comes in His glory, and all the angels with Him, He will sit upon His glorious throne. Mabiyari mo, and all the angels with Him, ang nakalagay. He will sit upon His glorious throne, and all the nations will be assembled before Him, and He will separate them one from another, as a shepherd separates the sheep from the goats. So you see, ang bigat. Saan pa dun? Saan pa ba binabanggit na may yung patungkol sa anghel? Ito, ano lahat? Consistent mga kapatid. Sa 1 Thessalonians chapter 4. Buksan natin dun Ito, matindi rin itong sa 1 Thessalonians chapter 1 Thessalonians chapter 4. Okay. Okay, sabi ito. Verse 1 Thessalonians 4:16, for the Lord Himself with a word of command, with the voice of an archangel, and with the trumpet of God will come down from heaven, and the dead in Christ will rise first. So, boses pa rin ng archangel sinasabi. So, time will come, we will face the Lord. Harap tayo sa hukuman ng Panginoong Kristo. At yung mga pinaghihirapan natin na para sa ikasasatisfy ng katawan natin, ng laman natin, is magiging walang saysay lahat sa harapan ng Panginoon. Kaya nga sabi ng Panginoon, if you want to follow me, take up your cross and follow me. Ibig sabihin, as we follow the Lord, talagang hindi nawawala yung suffering, mga kapatid. As we follow the Lord, ang dami mga pagsubok. Diba? Kaya nga sabi niya, bakit noon nung parang hindi pa ako sumusunod sa Panginoon, baka simple na naman yung buhay ko, pero bakit ngayon ang dami pagsubok? Na-highlight, nakikita natin yung mga, even the little details. Diba? Yung mga nakakaasar mong kamanggagawa. Part ng pagsubok yan. Just take up your cross and continue follow the Lord. Hindi naman sila yung pinaglilingkuran natin. Do not be stumble on them, of course. May accountability sila balang araw. But do not be stumble on them. Just continue what you are doing. Let us continue to follow the Lord. Kasi kung totoo na deny na natin yung sarili natin, mangingibabaw lagi yung sinasasabihin ng puso natin na hindi tao ang aking pinaglilingkuran, kundi ang Panginoong Hesukristo. Kaya kahit anong mga pagsubok na dumarating, patuloy lang mga kapatid. Yan yung sinasabi ng Panginoon that if we want to follow Him, we need to take up our cross and follow Him. And then, time will come sa pagharap natin sa Panginoon. Sinasabi nga dito sa Matthew chapter 16, verses, Matthew 16 verse, yung last part, sabi niya, for the Son of Man will come with His angels in His Father's glory, and then He will repay everyone according to his conduct. So, maybe that is by now, mga kapatid. Shalom.
And may God bless us all. May a blessed weekend ahead. And may God continue to bless us and keep us safe and sound. Amen. Thank you sa mga nag-like at sa mga nanood sa atin. Kahit yung mga hindi nakapag-tap ng screen. So, may God bless us mga kapatid.